araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Ang LPA 08A o Low Pressure Area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ay meron ng high chance o mataas na ang tsansa na maging isang tropical depression sa loob lamang ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin nito mga kababayan, hindi na ito simpleng disturbance lamang na maaari nating baliwalain. May posibilidad na sa mga susunod na bulletin, ibang pangalan na ang gagamitin para sa sistemang ito kapag tuloy itong maging isang tropical depression o magiging bagyo. Kung sakali man mga kababayan na maging bagyo ito'y tatawagin na ng Bagyong Maymay, ang ika-13 bagyo ngayong taong 2026. Kaya patuloy po nating babantayan ang galaw at paglakas ng pagbabago ng bagyong ng LPA na ito. At habang minomonitor natin ang bagong LPA, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Dolphin na patuloy ding binabantayan dahil sa magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Kaya ang malaking tanong ngayong araw, gaano kabilis at lalakas ang LPA 08A o isang low pressure area? Saan ito posibleng kumilos at paano nito maaring baguhin ang rainfall pattern sa ating bansa? Ayan natin pag-usapan ngayon dito sa ating ulat. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe mo lang ang ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang dating Tropical Depression Luis o Bagyong Luis, ang LPA 07F na dating minomonitor natin bilang isang Bagyong Luis ay dissipated na po. Ibig sabihin, hindi na ito tinuturing na isang organized low pressure area. Kaya kung meron pa ring mga lugar na nakakaranas ng mga pag-ulan na dati ay konektado sa circulation nito, mahalagang tingnan ang ibang weather system na kasalukuyang nakakaapekto dito sa ating bansa. At dito pumapasok ang isang bagong low pressure area o LPA. Dahil sa weather forecasting, kapag may isang disturbance na humihina, hindi ibig sabihin na bigla nang magiging maaliwalas ang buong bansa. Maaari pa rin magkaroon ng ulan dahil sa habagat, localized thunderstorm at iba pang weather disturbances. Kaya kailangan nating tingnan ang buong weather picture. Mga kababayan, ang LPA 08A ay meron ng high chance na maging isang tropical depression. Ngayon, dito tayo mag-focus. Ang bagong low pressure area ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At ang pinaka-importanting i-highlight natin ngayon na salita ay high chance o mataas ang tsansa. May mataas itong posibilidad na maging isang bagyo o tropical depression sa loob lamang po ng 24 oras. Hindi pa natin sasabihin na bagyo ito. Hindi pa. Sa ngayon ay LPA pa rin ang official classification nito mga kababayan. Pero ang trend ang dapat nating bantayan. Kapag patuloy na nag-organize ang circulation nito, mas lumalapit tayo sa posibilidad na mag-upgrade ito bilang isang tropical depression. At kapag naging tropical cyclone na ito, maaari na itong magkaroon ng isang official local name depende sa magiging classification at naming system ng Pag-asa. Kaya maaring sa susunod nating weather update, iba na ang ating headline. At yan ang dahilan kung bakit mahalagang hindi tayo nakatuon lamang sa kasalukuyang status. Titingnan natin kung saan patungo ang system. Mga kababayan, kahit hindi pa maging isang tropical depression ang LPA 08A, maaari na itong magdala ng mga pag-ulan. Hindi natin kailangan hintayin na magkaroon ito ng pangalan bago tayo maging alerto. Kung nagdadala na ito ng moisture at thunderstorm, maaari nang magkaroon ng rainfall impact. At kung meron ng habagat na kasabay, maaari nang mas lumawak ang rainfall coverage nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang ang sentro ng bagyo ang ating titingnan. Minsan, ang pinakamalakas na ulan ay maaring mangyari malayo sa sentro ng bagyo. Kaya huwag nating isipin, malayo naman ang bagyo kaya walang problema. Hindi ganon kasimple ang weather system. Habang minomonitor natin ang low pressure area, patuloy din nating tinitingnan ang southwest monsoon o habagat. Ang habagat ay maaring magdala ng moisture papunta sa western section ng bansa. Kaya kahit ang low pressure area ay nasa ibang bahagi ng Philippine Area of Responsibility, ay maaari pa rin magkaroon ng significant rainfall sa mga lugar na nasa western side ng Luzon at Visayas. At kapag nagkaroon ng interaction sa pagitan ng tropical disturbance at monsoon flow, maaring lumawak ang rain-bearing clouds, kaya ang weather impact ng isang tropical cyclone ay hindi lamang nakadepende sa laki ng sirkulasyon nito.
minsan ay mas malaki ang faktor ng interaction nito sa habagat. Mga kababayan, ang low pressure area ay mayroon ng high chance na maging isang bagyo at kung sakali man, ito'y tatawagin na sa pangalang bagyong Maymay, ang ika-13 bagyo ngayong taong 2026 at posibleng maging ikalawang bagyo naman ngayong buwan ng Agosto. Kaya sa ating susunod na update, una kung tuluyan bang maging isang tropical depression ang LPA. Ang ikalawa, saan ito lilipat? Ang ikatlo, gaano kabilis ito mag-o-organize? At ang ikaapat, paano nito maapektuhan ang rainfall distribution sa bansa? Kasabay nito, patuloy nating susubaybayan ang habagat at ang Typhoon Dolphin. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat, panahon.